Sa bawat tagpo ng buhay ko, hindi ko akalaing mapapadpad ako sa sitwasyon na ito. Ako nga pala si Mia, isang simpleng babae na may simpleng pangarap, maging masaya. Pero tila ba ang kaligayahan ko'y nasa kamay ng isang taong hindi ko dapat iniibig. Si Mark, ang lihim kong nobyo at ang kasalukuyang lalaki ng best friend ko, si Liza. Sa unang pagkikita namin ni Mark, hindi ko inaasahan ang pag-usbong ng damdamin sa pagitan namin. Nagkakilala kami sa isang event na inorganisa ni Liza para sa kanyang kumpanya. Sa gitna ng mga tawanan at kwentuhan, nagtagpo ang aming mga mata at para bang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag pero naramdaman kong may koneksyon kaming dalawa. Nagpatuloy ang aming komunikasyon sa social media, palihim na nag-uusap sa mga oras na alam kong hindi kami mahuhuli ni Liza. Sa bawat mensahe ni Mark, nararamdaman kong mas lumalalim ang aming relasyon. Hindi ko alam kung papaano ko ito hihinto, pero ang puso ko'y nagdidikta na ipagpatuloy ito. Kahit pa alam kong mali, hindi ko mapigilan ang sarili kong mahulog pa lalo sa kanya. Sa tuwing magkikita kami ni Liza, ramdam ko ang bigat ng konsensya. Napakabuti ni Liza sa akin, para na kaming magkapatid, at alam kong masaktan ko siya kung sakaling malaman niya ang tungkol sa amin ni Mark. Sa isang hapong nagpunta kami ni Liza sa mall, hindi ko inaasahan na makikita ko si Mark kasama ang mga kaibigan niya. Nagpalitan kami ng tingin, at sa kabila ng pagkagulat, naramdaman ko ang kilig sa kanyang mga mata. Dumating ang pagkakataon na sinadya niyang magpaiwan sa amin para magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad kami ni Liza papalabas ng mall, naramdaman ko ang paghawak ni Mark sa aking kamay. Mabilis at palihim, pero sapat para magdulot ng kaba sa aking puso. Nagkunwari akong hindi ko naramdaman iyon. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw ng saya. Nagpatuloy ang aming lihim na relasyon, palihim na mga pagkikita, at mga mensaheng puno ng pagmamahal. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi kami pwedeng magtagal. Alam kong darating ang araw na malalaman ni Liza ang aming lihim at iyon ang kinatatakutan ko. Sa bawat gabi, iniisip ko kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Isang gabi, nagdesisyon akong kausapin si Mark. Nais kong malaman kung ano ang plano niya sa amin. Sa ilalim ng buwan, nagtagpo kami sa park na madalas naming puntahan. Mark, kailangan nating pag-usapan ito, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ramdam ko ang tensyon sa hangin at alam kong ako ang dapat magsimula. Nagsalita siya, "Mia, alam kong mali ito. Pero hindi ko kayang hindi ka mahalin." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong kailangan ko nang pumili, ang kaligayahan ko o ang pagkakaibigan namin ni Liza. Pero bago ko pa man masabi ang aking desisyon, may isang boses na sumingit sa usapan. "Wala kayong dapat pag-usapan," sabi ng boses mula sa likod namin. Napalingon kami at laking gulat ko nang makita ang mukha ni Liza, puno ng galit at pagkabalisa. Sa mga nakaraang linggo, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng aking desisyon. Ako, si Mia, ang lihim na nobya ni Jake, ang lalaki ng aking best friend na si Lila. Ang bawat sandali naming magkasama ay puno ng saya at kilig, ngunit kasabay nito ay ang takot na baka mahuli kami. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Isang bahagi ng akin ang naghangad ng pagmamahal na hindi ko mahanap sa iba, ngunit alam kong hindi ito tama. Isang gabi, nagpasya kaming magkita ni Jake sa isang maliit na kafe sa gilid ng lungsod. Isang lugar na hindi karaniwang pinupuntahan ni Lila. Habang nakaupo kami sa sulok, pilit kong nilalabanan ang kaba. "Alam kong mahirap ito para sa'yo, Mia," sabi ni Jake habang hawak ang aking kamay.
Ngunit hindi ko maipagkaila na ikaw ang gusto kong makasama. Jake, hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang itago ito. Sagot ko, habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata na puno ng sincerity. Mahal ko si Lila at ayoko siyang saktan. Ngunit sa kabila ng aming mga pangamba, patuloy kaming nagkikita. Nahuhulog ako ng mas malalim sa kanya sa bawat pagdaan ng araw. Minsan, naiisip kong baka ito na ang huli naming pagkikita. Ngunit laging nandyan si Jake para sabihin na hindi niya ako bibitawan. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Si Lila ang tumatawag, tinanong niya kung pwede kaming magkita sa parke. Agad akong nagbihis at nagpunta sa lugar na yon. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa isang bench. May hawak na isang maliit na kahon. Mia, may gusto akong ipakita sa'yo. Sabay abot ng kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang pares ng hikaw na paborito ko. Matagal ko na itong inaasam. Birthday gift ko sa'yo. Alam kong hindi pa birthday mo, pero gusto kong magpasalamat sa lahat ng suporta mo. Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko sa sobrang guilt. Ngunit pinilit kong ngumiti. Salamat Lila, ang ganda nito. Bigla siyang lumingon sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Mia, alam kong may itinatago ka sa akin. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Ilang araw nakitang pinagmamasdan. Ramdam kong may bumabagabag sa'yo. Hindi ko alam kung ano, pero umaasa akong hindi mo ako niloloko. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa sitwasyong ito. Ang bawat salita niyang binitawan ay parang kutsilyo sa aking puso. Ngunit hindi ko siya kayang aminin ang katotohanan. Lila, hindi kita niloloko. Promise? Sa kabila ng mga pagdududa, niyakap niya ako. Mia, ikaw ang best friend ko. Wala akong ibang pagkakatiwalaan kundi ikaw. Pagkatapos ng aming pagkikita, mas lalo akong naging malapit kay Lila. Sinubukan kong magpakatatag sa aming sitwasyon ni Jake. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata ni Lila na puno ng tiwala. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na mawasak ang pagkakaibigan namin. Lumipas ang mga araw at isang umaga, nagising ako sa isang text message mula kay Jake. Mia, kailangan kitang makausap. Magkita tayo mamaya. Pagdating ko sa lugar na napagkasunduan namin, nakita ko siyang nakatayo, may hawak na isang envelope. Mia, may kailangan kang malaman. Agad kong kinuha ang envelope at binuksan. Ang laman nito ay mga litrato. Litrato namin ni Jake na magkasama, nakuha sa iba't ibang lugar na pinuntahan namin. Kasama rin ang isang sulat na nagsasabi ng lahat ng aming lihim. Mia, may sumusubok na sirain tayo, sabi ni Jake, halatang nag-aalala. Kailangan nating alamin kung sino ito bago pa man malaman ni Lila. Nang bigla, nagring ang cellphone ko. Si Lila ang tumatawag. Tumigil ang lahat ng pag-iisip ko, ang takot na sumisikip sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung sakaling nalaman na niya ang lahat. Mia, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Lila sa kabilang linya, halatang may lungkot sa kanyang tinig. Sa sandaling iyon, alam kong dumating na ang oras ko para magpaliwanag. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bahagi sa akin na umaasa. Umaasa na ang twist ng kapalaran ay hindi pa tapos at may pag-asa pa kaming makabangon mula sa pagkakasala. Habang papunta ako sa lugar na pagkikitaan namin ni Lila, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking mukha. Ang mga hakbang ko ay puno ng kaba, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan nito, ngunit alam kong kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Sa paglapit ko kay Lila, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng lungkot at tanong. Alam kong ito na ang cliffhanger ng aming kwento.
ang pagharap sa katotohanan at ang posibilidad na mawasak ang lahat. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong oras na para sa isang bagong simula, kahit pa ito'y puno ng mga pag-aalinlangan. Sa loob ng ilang linggo, ang aming relasyon ni Marco ay naging parang isang laro ng tagu-taguan. Kapag kami ay magkasama, parang kami nasa isang maliit na mundo na ang tanging umiiral ay ang pag-ibig namin sa isa't isa. Ngunit sa tuwing kami maghihiwalay, ang bigat ng aming lihim ay bumabalik sa akin tulad ng isang malamig na hangin na nagdadala ng kaba sa aking puso. Hanggang kailan natin ito itatago? Tanong ko kay Marco isang gabi, habang kami ay nakaupo sa isang maliit na kafe sa labas ng bayan. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, at sa kabila ng lahat, hindi ko magawang hindi siya mahalin. Hindi ko alam, pero hindi ko rin kaya kung mawawala ka. Sagot niya, habang hinahaplos ang aking kamay. Alam kong ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala sa amin palapit sa hindi maiiwasang pagbubunyag. Sa tuwing magkikita kami ni Julia, ang aking matalik na kaibigan at ang opisyal na kasintahan ni Marco, hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt. Napakasaya niya sa tuwing ikukwento niya sa akin ang mga plano nila ni Marco para sa hinaharap. Hindi niya alam na ang taong inaakala niyang para sa kanya ay nagbabahagi ng kanyang mga pangarap sa akin. Minsan, habang kami ni Julia ay nagkakape sa bahay niya, nagtanong siya sa akin, "May napapansin ka bang kakaiba kay Marco?" Parang nagiging malayo siya minsan. Pinilit kong maging kalmado at natural habang sumagot. "Baka stress lang siya sa trabaho," sabi ko, pilit nang umingiti. Pero sa loob-loob ko, alam kong marami siyang bagay na hindi nalalaman. Isang araw, habang kami ni Marco ay naglalakad sa parke, bigla siyang tumigil at hinarap ako. "Kailangan na natin itong tapusin," sabi niya, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi na tama na niloloko natin si Julia. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang mga salita, ngunit alam kong tama siya. Ang pag-ibig namin ay isang bagay na hindi dapat ipinaglalaban kung maraming masasaktan. "Alam ko," sagot ko. Napipilitang ngumiti kahit na ang puso ko ay tila nadudurog. Nagdesisyon kaming mag-usap kay Julia. Isang marupok na desisyon, ngunit ito ang tama para sa lahat. Noong gabing iyon, habang kami ni Marco ay nasa kanyang apartment, tumawag kami kay Julia at inimbita siya na maghapunan kasama namin. Hindi niya alam na ang hapunang iyon ay magiging ang aming pag-amin. Nang dumating si Julia, kita sa kanyang mukha ang saya at excitement. "Anong okasyon?" tanong niya, masigla habang umupo sa mesa. Nagkatinginan kami ni Marco at alam kong oras na para bumitaw sa aming lihim. "Julia, may kailangan kaming sabihin sa'yo," simulang sabi ni Marco, at ramdam ko ang kanyang kaba. Sumunod akong nagsalita. "Julia, patawarin mo kami. May nangyari sa pagitan namin ni Marco na hindi namin inaasahan. Hindi namin intensyon na saktan ka." Sa una, tila hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalituhan, at pagkatapos ay unti-unting naaninag ko ang sakit. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nagkaroon kami ng relasyon?" Diretsyong sagot ni Marco. At kitang-kita ko ang pagguho ng mundo ni Julia sa kanyang mga mata. "Pinagkatiwalaan ko kayo," sabi niya, puno ng emosyon ng kanyang boses. "Paano ninyo nagawa ito sa akin?" Hindi ko magawang sumagot, at alam kong wala ring magagawa si Marco upang maibalik ang nasira. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila musika ng pagkasira, at ang hapunan na aming pinlano ay naging isang senaryo ng trahedya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang kaluwagan. Ang lihim na matagal na naming itinatago ay sa wakas lumabas na sa liwanag.
Sa kabila ng sakit na dulot nito, ito ay isang hakbang patungo sa paghilom. Julia, hindi namin intensyon na saktan ka, sabi ko, sinubukang magbigay ng paliwanag. Pero alam kong hindi ito sapat. Alam kong kailangan mong magdesisyon kung paano mo kaming haharapin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang maang ngiti. Alam ko, sabi niya, na ikinagulat naming pareho ni Marco. Alam ko na matagal na, pero hinintay ko kayong magtapat. Ang kanyang mga salita ay nagbigay daan sa isang bagong kata ng hinaharap na hindi namin inaasahan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, alam naming may sakit. Ngunit ang kakayahan niyang harapin kami ay nagbigay liwanag sa aming mga puso. Habang kami nag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Julia. Saglit siyang tumingin sa amin bago sinagot ang tawag. Oo, nandito na ako, sabi niya at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. May kailangan akong sabihin sa inyo, sabi niya. Ang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Hindi lang kayo ang may lihim. At doon ko napagtanto. Ang aming pag-amin ay simula lamang ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na puno ng twists na hindi namin inaasahan. Sa isang malamlam na hapon, naupo ako sa isang sulok ng paborito kong coffee shop sa tabi ng bintana. Nagmumuni-muni ako habang tinatapunan ng tingin ang mga taong naglalakad sa labas. Parang mga dahon sila na sumasabay sa agos ng hangin. Walang kaalam-alam sa mga komplikadong kwento ng mga taong tulad ko. Ako si Mia, ang babae sa likod ng mga lihim na pagtingin, mga palihim na pagkikita, at mga pag-aalinlangan. Sinong mag-aakala na ang lalaki ng aking best friend na si Carla ay siya ring lihim kong kasintahan? Si Adrian, ang taong palihim na nagpapatibok ng aking puso, ngunit sa harap ng iba ay ang lalaking para kay Carla. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Parang isang laro ng kapalaran na hindi ko natakasan. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagmumuni-muni nang biglang umupo sa harap ko si Carla. Mia, may problema ako, sabi niya habang magulo ang buhok at tila ba walang kapayapaan sa kanyang mga mata. Nagsimula akong kabahan, hindi dahil sa problema niya, kundi dahil sa takot na baka may nalaman na siya tungkol sa amin ni Adrian. Anong nangyari, Carla? Tanong ko. Pilit pinapanatili ang kalma sa aking boses. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa pagitan namin. Feeling ko kasi nag-iiba na si Adrian. Parang may tinatago siya sa akin. Hindi ko alam kung ano pero nararamdaman kong may iba. Pahayag ni Carla na tila ba nagmamakaawa na bigyan siya ng kasagutan. Nagkunwari akong nag-isip. Baka naman stressed lang siya sa trabaho. Alam mo naman kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya recently. Palusot ko habang sinubukan kong hindi magpakita ng kahit anong senyales ng pagkabuking. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam ko sa puso ko na tama ang hinala ni Carla. Hindi lang siya ang may iniindang problema. Ako rin. Ang relasyon namin ni Adrian ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog anumang oras. Habang patuloy kaming nag-uusap, bigla akong naisip ang isang plano. Ano kaya kung iwasan ko na si Adrian? Hindi na ako makikipagkita sa kanya, hindi na ako magte-text, hindi na ako magpapadala sa tukso. Baka ito ang tamang solusyon para sa lahat. Ngunit habang iniisip ko ito, alam kong hindi ko kaya. Mahal ko si Adrian at kahit gaano pa ito kasakit, hindi ko siya kayang talikuran. Sa gabing iyon, nagpasya akong makipagkita kay Adrian. Nag-usap kami sa isang tahimik na parke kung saan madalas kaming magtago sa dilim ng gabi. Adrian, kailangan na nating itigil ito. Hindi ko na kaya, sabi ko habang pilit kinakalma ang aking kumakabog na dibdib. Mia, hindi ko alam kung paano ko magagawa yon. Mahal kita, sagot ni Adrian. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan.
Alam kong hindi siya nagsisinungaling. Ngunit paano nga ba namin maipagpapatuloy ang ganitong relasyon? Pareho kaming nasasaktan at si Carla ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kung talagang mahal mo ako, Adrian, kailangan nating magdesisyon. Kailangan nating pumili, sabi ko. Pilit na nilalakasan ang loob ko. Ngunit sa kabila ng aking determinasyon, naramdaman kong may luha na umaagos sa aking pisngi. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming mga yabag. Napatingin kami sa likuran at laking gulat namin nang makita si Carla na nakatayo doon, tila ba galing sa isang pelikula. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at sakit. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, kung sinundan niya ako o kami, ngunit isa lang ang sigurado. Alam na niya ang lahat. Mia, Adrian, paano ninyo nagawa sa akin ito? Tanong ni Carla. Ang boses niya ay halos hindi marinig, puno ng hinanakit. Naramdaman kong bumagsak ang mundo ko. Wala na akong maisagot. Wala na akong maipaliwanag. Ilang sandali kaming walang kibo. Hanggang sa biglang may sinabi si Adrian na hindi ko inasahan. Carla, patawarin mo kami. Pero, hindi lang ito tungkol sa amin ni Mia. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Sabi niya habang tumingin sa akin nang may pag-asang suporta. Nagsimula ang lahat nang malaman kong may lihim ka ring itinatago sa akin, Carla. Pahayag ni Adrian. Biglang umikot ang kwento. Ano ang tinutukoy ni Adrian? Ano ang lihim na ito? Lahat ng ito ay nagbigay ng bagong pag-aalinlangan sa aming sitwasyon. Sa gitna ng gulo, isang bagong misteryo ang lumitaw. Ano nga ba ang lihim na ito ni Carla? At paano ito makakaapekto sa aming sitwasyon? Sa kabila ng lahat, nasa gitna kami ng isang kwento na tila wala ng hangganan ang mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, ang damdamin ko'y magulo, na parang isang unos na hindi ko alam kung kailan lilipas. Naramdaman ko ang bawat pintig ng puso ko habang nakatitig sa litrato namin ni Adrian na nakatago sa ilalim ng unan. Si Adrian, ang lalaking mahal ko, ngunit siya rin ang nobyo ng matalik kong kaibigan na si Lara. Sa bawat araw na ginagawa ko ang lihim na pagtatagpo namin, nararamdaman ko ang kirot ng konsensya ko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko magawang iwan siya. Ana, nandyan ka ba? Tanong ni Lara sa labas ng pintuan. Ang tinig niya ay puno ng saya. Agad kong itinago ang litrato at binuksan ang pintuan. Oo, Lara, pasok ka. Ang sabi ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pumasok siya at umupo sa kama, may dala siyang isang maliit na kahon. Surpresa! May regalo ako para sa'yo, sabi niya, habang binubuksan ang kahon na puno ng mga homemade cookies na paborito ko. Salamat, Lara! Ang sweet mo talaga, sabi ko, ngunit sa loob-loob ko'y nag-aalala ko sa bawat kabutihan niya. Paano ko nagawa ito sa kanya? Paano ko nagawang ipagkanulo ang kanyang tiwala? Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang cellphone niya na patuloy sa pagtunog. Alam kong si Adrian ang kausap niya. Dahil sa tuwing siya'y magte-text, nagliliwanag ang mukha ni Lara. Nakakapanliit na ako ang dahilan kung bakit minsan ay hindi siya nasasagot ni Adrian. Ana, may problema ba? Tanong ni Lara, na tila napansin ang aking pagkabalisa. Ha? Wala, medyo pagod lang siguro ako. Sagot ko, pilit nang umingiti. Alam kong hindi basta-basta susuko ang pagdududa niya. Sige, kung mayroon kang kailangan, nandito lang ako, sabi niya, puno ng sinseridad. Napakabuting kaibigan niya at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sakaling malaman niya ang katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Lara na umuwi na. Naiwan akong mag-isa, puno ng pangamba at pag-aalala. Nagdesisyon akong tawagan si Adrian. Kailangan natin mag-usap, sabi ko sa kanya sa telepono. Ang tinig ko'y seryoso. Nagtagpo kami sa isang maliit na cafe na hindi madalas puntahan ng marami.
Sa sulok ng lugar, kami nag-usap ng tahimik. Ana, anong nangyayari? Mukhang balisa ka. Tanong ni Adrian habang hinahawakan ang kamay ko. Adrian, hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung paano ko pa magagawa ito kay Lara. Mahal kita, pero hindi na tama ang ginagawa natin. Sabi ko. Nararamdaman ang pagbigat ng mga salita ko. Ana, alam ko. Pero hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita, pero mahal ko rin si Lara. Sagot niya, ang mga mata niya'y puno ng pagkalito. Sa sandaling iyon, narinig namin ang pagring ng telepono ni Adrian. Isang tawag mula kay Lara. Agad siyang tumayo at lumabas para sagutin ito. Naiwan akong mag-isa, iniisip ang kahihinatnan ng lahat. Pagbalik niya, may pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ana, kailangan kong umalis. May emergency si Lara. Pasensya na, sabi niya, puno ng pag-aalala. Tumangulang ako, iniisip ang lahat ng maaaring mangyari. Sa kanyang pag-alis, naramdaman ko ang pag-iisa at ang bigat ng aking desisyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa daan papunta sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lara. Ana, kailangan kitang makausap. Pumunta ka sa bahay mamaya, sabi niya. Napalunok ako. Ang kabay bumalot sa aking dibdib. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Alam na kaya niya ang lahat? Pagdating ko sa bahay ni Lara, napansin ko ang tahimik na paligid. Lara? Tawag ko habang pumapasok. Nakita ko siya sa sala, tila malalim ang iniisip. Ana, salamat sa pagpunta. Sabi niya habang naglalakad papunta sa akin. Anong problema, Lara? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang aking tinig. Umupo siya sa harap ko. Ang mga matay puno ng lungkot. Ana, may kailangan kang malaman at hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Sabi niya, ang tinig niya'y nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumaliktad ang mundo ko. Ano ang mangyayari? Alam na ba niya? Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Sinagot niya ito at sa kanyang pag-uusap, narinig ko ang isang pamilyar na boses, si Adrian. Nang ibaba niya ang telepono, bumalik siya sa akin. Ana, may kailangan kang malaman. Tungkol kay Adrian, sabi niya. Ang mga matay puno ng misteryo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbagsak ng lahat ng takot ko. Ano ang nalaman niya? Ano ang mangyayari sa aming pagkakaibigan? Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na tila mas mabigat pa sa aking inaasahan. Sa tuwing maglalakad ako sa pasilyo ng unibersidad, parati kong nararamdaman ang bigat ng mga mata ni Mia sa aking likuran. Siya ang aking matalik na kaibigan, ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan namin ay ang sikretong bumabalot sa aming pagkakaibigan. Ako si Ana, at ako ang lihim na nobya ni Liam, ang kasintahan ni Mia. Nagsimula ang lahat ilang buwan na ang nakakaraan. Si Liam ay naging kabarkada namin, ngunit sa mga pagkakataong hindi inaasahan, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ang mga lihim na pag-uusap sa text, mga tawag sa gabi, at ang mga sandaling kami lamang ang magkasama. Alam kong mali. Pero, hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Ngayong araw, nagpaalam si Mia sa amin na hindi siya makakasama sa aming meeting dahil sa isang biglaang proyekto sa klase. Kasama ko si Liam sa silid-aralan at pareho kaming tahimik habang nagtatype sa aming laptop. Nang bigla niyang ibaba ang kanyang screen at tumingin sa akin ng seryoso. Ana, kailangan nating mag-usap, sabi niya, na may halong kaba sa kanyang boses. Hindi na natin pwedeng itago ito kay Mia. Mahal na mahal ko siya, pero mahal din kita. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Ang puso ko'y nagtatatalon sa kaba at takot. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko alam na ganito kabilis. Liam,
Hindi ko rin alam ang gagawin. Ayokong masaktan si Mia pero biglang may kumatok sa pintuan ng silid-aralan. Isang pamilyar na pagkatok na ikinagulat naming dalawa. Si Mia. Pumasok siya na may hawak na isang folder at hindi ko mapigilan ang magtaka kung paano niya kami natunton. "Hi guys! Sorry, natapos agad ang meeting namin," sabi niya, puno ng enerhiya at walang kaalam-alam sa tensyon sa pagitan naming ni Liam. "Anong pinag-uusapan niyo?" Nagpatuloy ang araw na parang wala kaming lihim. Ang bawat senaryo, bawat usapan ay puno ng pagkukunwari. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Pero sa bawat oras na magtatama ang aming mga mata, nararamdaman ko ang sakit na maaring idulot nito sa kanya. Kinagabihan, nagpasya akong maglakad-lakad sa parke, umaasang makahanap ng sagot sa mga tanong na gumugulo sa isip ko. Sa isang maliit na bangko, umupo ako at nagmuni-muni. Ang mga bituin sa langit ay parang nagmamasid, tila hinuhusgahan ang aking sitwasyon. Hindi ko na malayang may paparating palang tao. Si Liam. Umupo siya sa tabi ko, tahimik at puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. "Ana, kailangan nating magpasya. Hindi ko kayang itago ito ng matagal. Baka mas masaktan pa si Mia kung malaman niya ito sa ibang paraan." Tumango ako. Alam kong tama siya. Ngunit paano namin sisimulan? Paano mo sasabihin sa iyong matalik na kaibigan na ang taong mahal niya ay may lihim na relasyon sa iyo? Habang nag-uusap kami, biglang may dumaan na pamilyar na boses sa likuran namin. "Ana? Liam?" Nanlaki ang aming mga mata. Si Mia, nakatayo, nag-iisa, at may halong pagtataka at pagdududa sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano namin siya ipapaliwanag ang aming sitwasyon. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, may sumunod na pagkatok mula sa kanyang telepono. Sinagot niya ito at kitang-kita sa kanyang reaksyon na may kakaibang nangyayari. "Mia, kailangan mong pumunta sa ospital ngayon din," sabi ng boses mula sa telepono. Si Liam ay naaksidente. Napatingin kami ni Liam sa isa't isa, puno ng kalituhan. Paano nangyari iyon? Nandito siya, katabi ko, buo at walang kapansanan. Ngunit ang pag-aalala sa mukha ni Mia ay hindi maitatanggi. Tumakbo siya palayo, dire-diretso sa ospital, hindi na kami nagawang tanungin. Habang naglalakad kami ni Liam, naguguluhan sa mga pangyayari, biglang nagring ang telepono ni Liam. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito at ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagkabigla patungo sa takot. "Hello Liam, alam ko ang lahat ng ginagawa mo at hindi mo alam kung sino ako." Puno ng misteryo ang boses sa kabilang linya. Sino siya? Ano ang alam niya? At paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Ang gabi ay nagdilim, ngunit ang lihim na bumabalot sa amin ay tila lalong lumalalim. At ang takot sa aking puso ay hindi na maitatanggi. Sino ang taong ito? Paano niya kami natunton? At ano ang gagawin namin ni Liam ngayon na tila may mas malaking problema na bumabalot sa amin? Higit pa sa aming lihim na relasyon. Sa bawat hakbang naming pauwi, alam kong hindi na ito ang katapusan ng aming mga problema, kundi ang simula ng isang masalimuot na kwento. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Sa bawat hakbang ko papunta sa coffee shop kung saan kami magkikita ni Jake, ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ang mga alaala ng mga nakaraang buwan ay tila pelikulang naglalaro sa aking isipan. Mga lihim na pagtatagpo, mga bulong ng pagmamahalan, at mga pangakong puno ng pag-asa. Ngunit kasabay ng mga ito ay ang kirot ng konsensya at takot na baka sa huli, wala akong mapanghawakan kundi ang alaala ng isang relasyon na hindi kailanman dapat nagsimula. Nang makarating ako sa coffee shop, agad kong nakita si Jake na nakaupo sa sulok. May hawak na tasa ng kape at tila malalim ang iniisip.
Hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang bagay na bihira kong makita sa kanya. Umupo ako sa kanyang harapan at naghintay sa kanyang mga salita. May dapat tayong pag-usapan. Bungad niya. Hindi man lang nag-aksaya ng oras. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ramdam ko na ang tensyon sa pagitan namin mula pa noong huling beses kaming nagkita. Ang mga bagay na hindi namin masabi sa isa't isa ay tila mga multong bumabagabag sa aming mga isipan. Ano na ang plano natin? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Tumikhim si Jake bago sumagot. Hindi ko na kayang itago pa ito. Mahal kita, pero ayokong patuloy na saktan si Mia. Mia, ang pangalan ng best friend ko na siyang kasintahan ni Jake. Parang kutsilyong tumarak sa aking puso ang bawat pagbanggit sa kanyang pangalan. Alam kong mali ang ginawa namin. Ngunit sa kabila nito ay hindi ko maikakailang mahal ko rin si Jake. Mahal ko rin siya. Dagdag pa ni Jake. At doon ko naramdamang tuluyang nagkabitak-bitak ang aking mundo. Pero hindi ako magiging tapat sa kanya habang may nararamdaman ako para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang sakit ng sitwasyon namin ay tila wala ng kalutasan. Natatakot akong mawala si Jake, ngunit mas natatakot akong mawala ang pagkakaibigan namin ni Mia. Baka oras na para sabihin natin sa kanya ang totoo. Mungkahi ko. Bagamat hindi ko talaga alam kung kaya ko bang harapin ang magiging resulta nito. Bumuntong hininga si Jake. Handa na akong harapin ang anumang galit niya. Pero sana, kahit papaano, maintindihan niya. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng pag-aalala at pag-asa. Pinag-usapan namin kung paano namin sasabihin kay Mia at kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw pagkatapos nito. Alam naming walang kasiguraduhan sa kung ano ang mangyayari, ngunit alam din naming kailangan naming harapin ang katotohanan para sa ikabubuti ng lahat. Pagkatapos ng aming pag-uusap, umalis ako sa coffee shop na may mas mabigat na pasanin sa aking puso. Ang mga hakbang ko pauwi ay tila mas mabagal. Bawat isa ay puno ng alinlangan. Ngunit sa kabila nito, may bahagyang kaginhawaan akong naramdaman. Alam kong sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng ito. Pagdating ko sa bahay, agad kong tinawagan si Mia. Sinabi kong kailangan naming mag-usap ng masinsinan. Hindi niya alam ang magiging laman ng aming pag-uusapan, ngunit pumayag siyang magkita kami kinabukasan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga oras ay tila mga araw na lumilipas. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Mia. Natatakot akong masira ang aming pagkakaibigan, ngunit alam kong ang pagsisinungaling ay mas lalong makakasira sa kanya. Wala akong ibang magawa kundi ang maghintay at manalangin na sana kahit papaano ay maintindihan niya. Kinabukasan, nagkita kami ni Mia sa isang parke. Habang papalapit siya, ramdam ko ang pagkabog ng aking dibdib. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng tiwala at pagmamahal. At doon ko naramdamang tila ako'y isang traidor na kaibigan. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula ko, habang ang aking boses ay nanginginig sa kaba. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. Ano yon? Huminga ako ng malalim. Pinipilit na makahanap ng lakas ng loob mula sa kung saan. Tungkol ito kay Jake. At sa akin. Ngunit bago ko pa man masabi ang lahat, biglang may isang pamilyar na tinig na umaling-aungaw mula sa likuran. Ako na ang magsasabi, sabi ni Jake, na hindi ko inaasahang darating. Nagulat ako sa kanyang presensya, ngunit mas nagulat ako sa sunod niyang sinabi. Mia, may relasyon kami ni Alice, pero hindi lang iyon ang dapat mong malaman. Tumigil siya sandali, tila nag-aalinlangan, bago nagpatuloy. May isang bagay pa akong itinago sa inyong dalawa. Bago pa man ako makapagtanong, bumaling si Jake sa akin.
At doon ko napagtanto na ang susunod niyang sasabihin ay magbabago sa lahat. Alice, hindi lang ikaw ang may lihim. Ako rin. At sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, naramdaman kong ang aming kwento ay may mas malalim pang lihim na hindi ko kailanman naisip na posibleng mangyari. Mula sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Parang may mga matang nakamasid sa akin, kahit alam kong wala naman talaga. Pero iyon ang epekto ng relasyon naming lihim ni Gabriel. Ang lalaking dapat ay para kay Mia, ang matalik kong kaibigan. Tuwing magkasama kami, para akong nasa gilid ng bangin, hinihintay ang sandaling tuluyan akong mahulog. Si Gabriel, ang unang nagparating ng text kaninang umaga. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi pwedeng dito lang tayo magtatapos. Alam kong mali ang lahat ng ito. Pero sa tuwing naririnig ko ang boses niya o nararamdaman ko ang haplos niya, nawawala ang lahat ng takot ko. Tila ba siya ang tanging tama sa mundo kung puno ng kasinungalingan? Kaya kahit labag sa konsensya ko, pumunta ako sa itinakda naming lugar, isang maliit na coffee shop sa kanto ng lungsod. Malayo sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan ni Mia. Pagdating ko, nauna na si Gabriel. Nakasuot siya ng itim na jacket at baseball cap, pero hindi iyon sapat para itago ang karisma niyang palaging umaakit sa akin. Nang makita niya ako, tumayo siya at hinila ang upuan sa harap niya. Salamat at dumating ka. Bungad niya, ang boses niya mababa at puno ng emosyon. Umupo ako at pilit nang umiti. Pero, ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko. Ano ba ang kailangan mong sabihin? Humugot siya ng malalim na hininga bago inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na sobre. Alam kong mas mahirap na para sa atin ito, pero gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. At kung sakaling dumating ang araw na hindi na tayo pwede, gusto kong ito ang maging alaala mo sa akin. Kinuha ko ang sobre at ramdam ko ang kabog ng puso ko habang tinititigan ito. Ano to? Tanong ko, halos pabulong. Basahin mo kapag mag-isa ka na, sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Hindi ko kayang sabihin ang lahat ng gusto kong sabihin ngayon, pero nandyan na ang sagot sa tanong mo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makapagtanong ulit, tumunog ang cellphone ko. Si Mia, tumatawag. Agad akong napatayo, hinila ang kamay ko mula sa hawak ni Gabriel at tumalikod para sagutin ang tawag. Hello? Nasaan ka? Tanong ni Mia. Ang boses niya parang may halong kaba. Nasa labas lang. Bakit? Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Pwede ba tayong magkita mamaya? Importante ito, sagot niya. Pero bago pa ako makasagot, idinugtong niya. At kailangan ko ring ipakita sa'yo ang isang bagay. Biglang bumalik ang kaba ko. Ano ba ang tungkol sa... Mamaya na lang, putol niya. Sasabihin ko sa'yo ng harapan. Pagkababa ko ng tawag, bumalik ako kay Gabriel na ngayon ay nakatitig sa akin ng may halong lungkot. Si Mia ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Tumango ako. Oo, may kailangan daw siyang sabihin sa akin. Hindi na siya nagsalita pa. Tumayo siya at sa huli, tanging isang mabilis na yakap ang iniwan niya sa akin bago siya tuluyang umalis. Naiwan akong mag-isa, hawak pa rin ang sobreng iniabot niya. Pag-uwi ko, hindi ko na napigilan ang sarili kong buksan ng sobre. May laman itong isang liham, sulat kamay ni Gabriel. Althea, alam kong mali ang lahat ng ito. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa bawat minuto ng araw, ikaw ang laman ng isip ko. At habang patuloy tayong nagtatago, mas lalo akong natatakot na isang araw bigla kang mawawala. Kung darating ang araw na kailangan na nating tapusin ito, gusto kong malaman mo na ikaw ang tanging babaeng minahal ko ng ganito. Pero may isa pa akong lihim
na kailangan mong malaman. Alam kong magbabago ang tingin mo sa akin kapag nalaman mo ang totoo. Napahinto ako sa pagbabasa. Para bang natuyuan ako ng dugo. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano pa bang lihim ang itinatago niya? Pero bago ko natapos ang liham, nagring ulit ang cellphone ko. Si Mia ulit. Althea, nasa labas na ako ng bahay mo. Lumabas ka na. Kailangan nating mag-usap ngayon na. Tumayo ako at dali-daling lumabas ng bahay. Tama nga, nandoon si Mia. Nakatayo sa harapan ng gate, hawak ang isang envelope na mas malaki kaysa sa sobrang hawak ko kanina. Paglapit ko, iniabot niya ito sa akin. Buksan mo! Malamig niyang sabi. Pilit kong kinakalma ang sarili ko habang binubuksan ang envelope. Pero nang makita ko ang laman nito, halos mabitiwan ko ito sa gulat. Mga litrato. Litrato naming dalawa ni Gabriel, magkasama. Nagahalikan. Tumingin ako kay Mia at ang mga mata niya ay puno ng galit at luha. Akala mo ba hindi ko malalaman? Tanong niya. Ang boses niya nanginginig. Mia, hindi ko alam kung paano ko sisimula ng sasabihin ko. Pero bago pa ako makapagsalita ng buo, hinila niya ang braso ko. At sa mas malamig na tono, sinabi niya ang mga salitang halos ikinamatay ng buong pagkatao ko. Alam mo bang hindi lang ikaw ang niloloko niya? Hindi lang ikaw ang may lihim. May mas malaki pang kasalanan si Gabriel. At doon, tuluyan akong bumigay. Sa bawat tiktak ng orasan, ramdam ko ang pagbulusok ng kaba sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Tila ba nagkakaroon ng labanan sa pagitan ng aking konsensya at ng damdamin na matagal nang nakaipit sa ilalim ng mga lihim. Sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang aming relasyon ni Adrian, ang lalaki ng aking matalik na kaibigan na si Mia. Alam kong mali ito. Alam kong dapat nang matapos ang lahat ng ito. Ngunit sa tuwing sinusubukan kong magpaalam kay Adrian, isang tingin lang niya sa akin ay natutunaw na ang aking mga pasya. Hindi ko rin maiwasan ang mag-alala para kay Mia. Hindi niya alam ang lahat ng nangyayari sa likod ng kanyang mga ngiti at sa mga pagkakataon na kami ay magkasama. Siya ay palaging puno ng saya, puno ng tiwala, at puno ng pagmamahal para kay Adrian. Ako ang nagtatago ng sikreto na tiyak na sisira sa kanyang mundo. Pero, bakit ko nga ba ito ginagawa? Ang tanong na iyon ay palaging bumabalik sa akin. Ngunit hindi ko pa rin mabigyan ng sagot. Siguro dahil sa takot sa pagkawala. Sa takot na mawala si Adrian sa akin. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Adrian. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tila ba may bagay na hindi tama? Kailangan kitang makausap. Magkasama tayo bukas, sabi niya. May mahalaga akong sasabihin. Sa mga oras na iyon, ang kaba ay mas lalong lumalim. Isang bahagi ng akin ang gustong malaman kung ano ang mahalagang bagay na ito. Habang ang isa namang bahagi ay natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Kinabukasan, nagkita kami sa isang kapihan sa may gilid ng bayan. Ang lugar kung saan palagi kaming nagtatago. Nang makita ko si Adrian, agad kong napansin ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Isang tanong ko. Pilit na tinatago ang aking pag-aalala. Mia, she knows, sabi niya sa mabagal na tono. Para bang huminto ang mundo ko sa sandaling iyon. Paano? Paano niya nalaman? Hindi ko maipaliwanag ang biglaang pagkalat ng lamig sa aking katawan. Para bang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa lahat ng sulok ng kapehan. Sinabi niya sa akin kahapon na may nagpadala sa kanya ng mga litrato natin. Patuloy ni Adrian. Hindi ko alam kung sino, pero alam na niya. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng marka sa akin. Sino ang nagpadala ng mga larawan? Sino ang nakakaalam ng aming lihim? Sa gitna ng pag-aalala, isang ideya ang bumuo sa aking isipan.
May isang tao sa paligid, isang taong matagal nang nagmamasid. Hindi ko maalis ang ideya na ito. Tila ba may panganib na nag-aabang sa amin mula sa kadiliman. Sa kabila ng lahat, naisip kong hindi maaaring dito magtapos ang lahat. Paano na tayo? Ano ang gagawin natin? Tanong ko kay Adrian, puno ng takot sa kung ano ang magiging desisyon niya. Ngunit bago pa siya makasagot, bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Parang may anino sa likod ng aming mesa. Ang puso ko ay tumibok ng mas mabilis. Nang lumingon ako, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin, si Mia. Nakatayo siya doon, ngunit hindi galit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa halip, may determinasyon at kakaibang kalmado sa kanyang mga mata. Alam ko na ang lahat, sabi niya, diretso at puno ng tiwala. Ang mundo ko ay parang nawala sa kontrol. Hindi ko alam kung paano aaminin ang lahat sa kanya, kung paano ipaliwanag ang mga kilos ko. Ngunit sa likod ng takot, may isang bahagi ng akin ang nakaramdam ng kaluwagan. Ang lihim na matagal ko nang itinatago ay lumabas na sa wakas. Ngunit bago pa man kami makapagsimula ng mahabang pag-uusap, isang bagay ang bumulaga sa amin. Isang tawag ang natanggap ni Mia mula sa kanyang telepono. Ang kanyang muka ay biglang nabalot ng pagkagulat at takot. Si Adrian, sabi niya, may nangyari sa kanya. Parang bumagsak ang mundo ko. Ang Adrian sa harap ko ay biglang nawala. Sino ang Adrian na kasama ko? Bigla kong naalala ang mga litrato, ang mga lihim. Isang tao ang naglalaro sa amin. Isang misteryo na nagbabadya ng panganib. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang nagtatago sa anino? Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Sa likod ng mga lihim at pagtataksil, may mas malalim pang misteryo na kailangan naming harapin. At sa aming tatlo, sino ang magiging biktima? Nagsimula ang araw ko ng karaniwan. Nasa isang coffee shop ako sa kanto ng opisina, hinihintay si Lucas. Ang init ng kape ay tila ba nagdadala ng init sa puso kong puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano nagsimula ito, pero ang sigurado ako ay hindi ko na ito mababago. Ako si Mia at ako ang lihim na nobya ni Lucas, ang lalaki ng pinakamatalik kong kaibigan, si Carla. Sa bawat tagpo namin ni Lucas, ramdam ko ang bigat ng konsensya ko. Hindi ko ginusto ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob ko kay Lucas. At sa bawat sulyap at ngiti niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Habang hinihintay ko siya, hindi ko maiwasang isipin si Carla. Matagal na kaming magkaibigan, simula pa noong kolehiyo. Kung tutuusin, parang magkapatid na kami. Kaya naman napakasakit sa akin na itinatago ko ito sa kanya. Pero paano mo sasabihin sa iyong pinakamatalik na kaibigan na ang lalaking mahal niya ay mahal ka rin? Naputol ang aking pag-iisip nang maramdaman ko ang mainit na kamay ni Lucas na humawak sa akin. Sorry, natagalan ako. Sambit niya habang umuupo sa harap ko. Ngumiti siya sa akin ng may pagmamahal at sa kabila ng lahat, napangiti rin ako. Ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Mia, kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi niya. Tumango ako, bagamat may kaba sa aking dibdib. Alam kong mahirap itong sitwasyon natin, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Patuloy niya. Ramdam ko ang katapatan sa kanyang tinig. Gusto kong maniwala, pero alam kong masalimuot ang daan na aming tinatahak. Bakit parang may pero sa dulo ng sinasabi mo? Tanong ko habang tinititigan siya. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Pero kailangan ko nang tapusin ito. Sagot niya na parang ibinao ng bawat salitang iyon sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ako makakatugon. Hindi ko inaasahan na sa araw na ito ay maririnig ko ang mga salitang iyon mula sa kanya. Lucas, paano si Carla?
Tanong ko, sinisikap na ipakita ang tapang sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko siya kayang saktan, pero hindi ko rin kayang mawala ka, amin ko. Napabuntong hininga si Lucas. Alam ko. Alam kong mahirap ito para sa ating lahat. Pero kailangan kong magpakatotoo kay Carla. Deserve niyang malaman ang totoo. Sagot niya. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang parusang matagal ko nang iniiwasan. Alam kong may katotohanan sa sinabi niya. Dapat malaman ni Carla ang lahat. Pero sa parehong pagkakataon, takot akong masira ang pagkakaibigan namin. Handa ka na bang sabihin sa kanya? Tanong ko. Halos hindi ko makilala ang sariling boses ko sa bigat ng emosyon. Tumango si Lucas, ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, biglang nagring ang kanyang telepono. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Naiwan akong nag-iisip, naguguluhan sa mga susunod na mangyayari. Habang nasa ganoong kalagayan, napansin ko ang isang pamilyar na figura sa gilid ng aking paningin. Si Carla. Papalapit siya sa amin at tila ba may hinahanap sa kanyang mga mata. Kinabahan ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mia! Tawag niya sa akin, ngumiti siya ng malapad. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nakita kita mula sa labas. May pinuntahan si Lucas sa malapit, kaya't sinamahan ko siya. Hindi ko akalaing nandito ka rin. Hindi ko alam kung paano sumagot. Nakangiting Carla sa harap ko at sa likod niya ay si Lucas, nakatingin sa amin. Ang oras na ito ay parang isang eksenang napanood ko na sa aking mga bangungot. Oo, nagkape lang ako. Sagot ko, pilit na iniingatan ang tono ng boses ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ko pa maitatago ang lahat. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na sasabihin, umupo si Carla sa tabi ko at inilabas ang kanyang telepono. Alam mo ba, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabi niya, tila ba may itinatago rin. Nagulat ako sa kanyang sinabi at bago pa man ako makapagtanong, nakita ko ang isang text message sa kanyang telepono na hindi sinasadyang lumabas sa screen. Galing ito kay Lucas. At ang nilalaman ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Mahal kita, Carla. Kailangan nating mag-usap mamaya. Napatitig ako sa mensahe at sa isang iglap, nagbago ang lahat ng inaakala kong alam ko. Ang mga mata ni Carla ay puno ng saya at pag-asa, habang ako naman ay nalumo sa bigat ng katotohanan na ngayon ko lang natuklasan. Sa likod ng lahat, may lihim din pala si Lucas na hindi ko alam. Ito ba ang katapusan para sa amin? O ito ang simula ng isang mas masalimuot na kwento? Sa pagkakataong ito, hindi ko na alam ang sagot. Sa tahimik na sulok ng isang paborito kong kapehan, nakaupo ako habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Ang bawat tunog ng espresso machine at ang pagring ng cash register ay tila musika sa akin. Dito ko unang nakilala si Leo, ang lalaki na naging sentro ng komplikadong damdamin ko at ng aming sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, bakit parang siya pa rin ang hinahanap-hanap ng puso ko? Elaine, naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang pamilyar na boses ni Leo. Mabilis akong lumingon at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang dati naming koneksyon. Kahit na alam kong mali, hindi ko mapigilang ngumiti. Umupo siya sa harapan ko at kapwa kaming nakaramdam ng tensyon. Wala kaming nais na pag-usapan pero alam ko, kailangan naming mag-usap. Hindi na ito tungkol sa amin, kundi sa mga taong apektado ng aming lihim. Kamusta na? Tanong niya, tila nag-aalala sa akin. Okay naman, sagot ko. Kahit alam naming pareho na hindi iyon ang totoo. Ikaw, kamusta ka na? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa kape niyang umuusok pa. Alam ko, sa likod ng kanyang mga mata ay may dinadala siyang bigat.
Elaine, hindi ko na alam kung paano ko pa itatago ito kay Mara. Si Mara, ang aking best friend, ang babaeng mahal niya, at ang babaeng hindi ko kayang saktan. Alam kong ang bawat araw na lumilipas ay parang isang bomba na magpapasabog sa aming lahat kapag nalaman niya ang totoo. Hindi ko rin alam, Leo. Sabi ko, tapat sa kanyang nararamdaman. Pero alam kong mas magulo ito kung siya pa ang makakaalam mula sa ibang tao. Tumango siya, tanda ng pag-unawa. Alam naming pareho kung gaano kahalaga si Mara sa amin. Sa bawat minuto na kami magkasama, palaging may banta ng pagkakawatak-watak ng aming mundo. Pero sa bawat oras na hindi kami magkasama, parang may kulang. Sana hindi na lang nangyari ito, bulong niya. Habang tila nakikipagtalo sa kanyang sariling isip. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng unang araw na kami nagtagpo sa kapehang ito. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-uusap ay hahantong sa ganitong komplikadong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko rin maikakaila ang saya na nadarama ko tuwing kasama siya. Ang saya na alam kong mali. Leo, hindi ko rin alam kung paano natin ito tatapusin nang hindi masakit para kay Mara. Sabi ko, habang naglalaban ang damdamin ng pagkakaibigan at pag-ibig sa aking puso. Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ito at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Si Mara? Sabi niya, tila may kaba sa kanyang boses. Gusto niyang makipagkita mamaya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi ko inaasahan na ngayon. Anong balak mong sabihin? Tanong ko. Hindi alam kung ano ang nararapat na gawin. Hindi ko alam, Elaine. Sagot niya, puno ng pag-aalinlangan. Pero kailangan ko nang sabihin ng totoo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Alam kong tama siya, pero ang takot na saktan si Mara ay parang isang multo na patuloy na sumusunod sa akin. Baka may paraan pa para hindi siya masaktan, sabi ko, umaasa sa isang milagro. Pero sa totoo lang, alam ko kung gaano kahirap yon. Tumayo si Leo, tanda na kailangan na niyang umalis. Pero bago siya lumisan, hinawakan niya ang aking kamay. Elaine, alam kong masakit ito para sa'yo. Pero sana, kahit ano pa ang mangyari, hindi magbago ang pagiging magkaibigan natin. Tumango ako, kahit sa loob-loob ko ay hindi ko alam kung paano ko pa maitataguyod ang aming pagkakaibigan sa oras na malaman ni Mara ang lahat. Habang palayo siya, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila yumakap sa akin. Iniwan niya ako sa kapehan, sa gitna ng mga tao. Pero sa kabila ng dami nila, naramdaman ko ang pag-iisa. Nagdesisyon akong umalis na rin, pero bago ako makalabas, may nakita akong pamilyar na mukha. Si Mara. Pumasok siya sa kapehan at sa kanyang mga mata ay may tanong na hindi ko kayang sagutin. Elaine, ikaw pala, sabi niya, tila may pag-aalinlangan. Napatigil kami pareho at sa sandaling iyon, alam kong oras na para harapin ang katotohanan. Dumating na ang araw na hindi ko inaasahan, ang sandaling magpapabago sa lahat. At doon, natapos ang tahimik kong mundo. Cliffhanger. Ano ang sasabihin ni Mara? Malalaman na ba niya ang lihim?